Kumusta kayo? Sa pag-uusap natin na yon, may isa tayong sikat na kwento. Tungkol ito sa isang lalaki na kailangang gumawa ng isang napakalaking desisyon. Alam nyo, parang nasa kanya na ang lahat-lahat. Pero may pakiramdam pa yun siya na may kulang. Ano kaya yun oh? Imagine nyo to, naranasan nyo na ba yung parang ang dami-dami nyong gamit? Mga laruan, gadgets, lahat na. Pero after ilang saglit, parang may kulang pa rin. Well, ganyan na ganyan yung nararamdaman ng bida natin sa kwento. Pero yung sa kanya, mas malaking level. So sino ba siya? Kilalanin natin. Ito ay isang binatang, hindi lang siya basta mayaman at makapangyarihan sinisikap din niya talaga na maging isang mabuting tao. So kung titingnan mo from the outside, isipin mo, wow, perfect na ang buhay niya. Kasi, di ba, leader siya, sobrang yaman at napaka-importante ng posisyon niya. Pero, sa kabila ng lahat ng yan, may isang bagay siyang gustong-gusto sa puso niya. At ito ay ang maging tagasunod ni Jesus. Dito pa lang guys, makikita na natin kung gaano siya kaseryoso. Isipin nyo hindi lang siya basta naglakad. Tumakbo siya. Tapos, pagdating niya kay Jesus, anong ginawa niya? Lumuhod pa siya. Ganon siya kadesidido na mahanap yung sagot sa tanong na bumababagag sa isip niya. At ito yung tanong niya. Basically, ang gusto niyang malaman, paano ba makakamit yung kaligayahan na panghabang buhay? Kasi alam niya, ito yung isang bagay na hinding-hindi mabibili ng lahat ng pera niya. So sa isip niya, kumbaga sa school parang perfect score na siya eh. Check! Nasunod ko lahat ng rules. Pero kahit ganon, may pakiramdam siya na parang may isang puzzle piece na nawawala sa buhay niya. At yun yung hindi niya maintindihan kung ano ba yon. Okay, so dito na tayo papunta sa pinakapuso ng kwento. Dito na natin malalaman ano nga ba ang isasagot ni Jesus? Ano ba talaga ang kulang sa binatang ito? So tinanong muna siya ni Jesus tungkol sa mga utos. At syempre, confident yung binata. Sumagot siya, lahat po yan sinusunod ko na mula pa nung bata ako. Ano pa po ba ang kulang sa akin? At dito na magbabago ang lahat. Ready na ba kayo sa isasagot ni Jesus? Pero bago yon, may isang napakagandang detalye dito. Bago pa man sumagot si Jesus, tinitigan niya yung binata at minahal niya ito. Napaka-importante nito guys kasi pinapakita nito na yung sasabihin niya, hindi yun para parusahan siya, para yung tulungan siya. Kasi nakita ni Jesus na mabuti naman talaga yung puso niya. At dito na nga sinabi ni Jesus, may isang bagay na kulang sa'yo. Grabe no, isang bagay lang pala. Pero ano kaya to? Dito ngayon masusubok ang puso ng ating bida. So, ito yung paanyaya, yung invitation ni Jesus. 4 na hakbang. Pakinggan natin maigi Number 1, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. 2, ibigay mo sa mga mahihirap. 3, sabi niya, doon mo matatagpuan yung totoong kayamanan sa langit. At 4, yung pinakaimportante sa lahat, halika, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Wow! Yan yung pinakamalaking hamon sa kanya. So ano kaya ang naging reaksyon niya? Dito na siya naharap sa isang napakahirap na pagpapasya. Alam nyo, gets niya agad Naintindihan niya agad yung sinasabi ni Jesus. At sa isang iglap, yung excitement niya kanina, biglang wala. Napalitan ng bigat sa dibdib, ng lungkot. Kasi alam niya, pinapapili siya sa dalawang landas, yung kayamanan niya sa lupa o yung pagsulod kay Jesus. Parang ganito yan, di ba? Sa isang side ng timbangan, nandoon lahat ng possessions niya, yung posisyon niya, yung pera. Tapos sa kabilang side, nandoon yung invitation ni Jesus para sa buhay na walang hanggan. Ang tanong, alin ang mas bibigat para sa kanya? At dito na lumabas yung totoong problema niya. Gustong-gusto niya yung buhay na walang hanggan. Pero yung kapalit, yung pag-let go sa yaman at posisyon niya, parang napakabigat para sa kanya. At yun na nga. Nakapagdesisyon siya. Tumalikod siya at umalis na malungkot. Ang simpleng dahilan, mas pinili niya, mas naging mahalaga para sa kanya yung mga pag-aari niya. Okay, so ano ngayon yung lesson para sa atin? Ano ba talaga yung aral dito? Pag-usapan natin kung ano ba talaga yung kayamanan na hindi kailanman nawawala. Ang problema pala niya, mayroong siyang idolo.
At hindi yung idol na K-pop star or artista ha. Ang ibig sabihin ng idolo dito, yun yung anumang bagay na nagiging number one sa buhay natin. Mas mahalaga pa kesa sa Diyos. Pwedeng yung cellphone natin, yung video games, o kahit yung desire natin for a high grade. Sa kaso niya, yung idolo niya ay yung kayamanan niya. Kumbaga, mas minahal niya yung regalo kesa dun sa nagbigay ng regalo. So yung totoong challenge sa kanya, hindi lang pala tungkol sa pera. Tungkol to sa pagsuko ng ako muna o sarili muna mentality. Kailangan niyang isuko yung sobrang pagmamahal niya sa sarili para magkaroon ng space para sa pag-ibig ng Diyos sa puso niya. So, ano ba yung tunay na pagsunod? Ito yung masasabi natin na, Panginoon, lahat ng meron ako, kung sino ako, sa'yo yan lahat. Ito yung paggamit natin ng mga talento natin, yung mga resources natin para makatulong sa iba. At yun yung core ng lahat, ang pagsuko ng sarili. At ito pala yung sinasabing kayamanan sa langit. Hindi pala ito literal na ginto o pera eh. Ito yung saya, yung joy na nararamdaman mo pag nakakatulong ka sa iba. Ito yung kaligayahan na pumupuno dun sa pakiramdam na may kulang. Yan ang gantimpalang panghabang buhay. Kaya para sa pagtatapos natin, iwan ko sa inyo ang tanong na to. Para sa'yo, ano ba ang pinakamahalagang kayamanan mo? Isang magandang bagay na pag-isipan.